Nag-iiba na nga ang ihip ng hangin dahil sa bansa na mismo ng Amerika ang unti-unting nagbabadya ang matinding kaguluhan. Alam mo ba na inutusan na ni US President Donald Trump ang pag-deploy ng kanilang National Guard sa Portland, Oregon. Dineklara niya ito para protektahan ang mga pasilidad ng ICE mula sa umunoy pagsalakay ng mga grupong tinawag niyang domestic terrorist. Ngunit maring tutol ang mga lokal na opisyal. Sinabi nila na hindi ganun kalala ang sitwasyon at nanawagan silang huwag magpadala ng militar habang naniniwala silang kayang pangasiwaan ng lungsod at estado ang pampublikong seguridad ng walang malaking interbensyon. Ayon nga sa kanya, kailangan daw kasi ito para protektahan ang mga pasilidad ng United States Immigration and Customs Enforcement na di umano'y inaatake ng Antifa at mga domestic terrorist. Tinawag pa nga niyang War Ravage Portland ang lungsod at binalaan na gagamitin niya ang full force if necessary. Marami ang napareact sa kanyang pahayag, lalo na't ipinapakita sa maulat na hindi naman ganoon kalala ang sitwasyon sa lungsod. Alam mo ba na agad namang sumagot si Oregon Governor Tina Kotek at ayon sa kanya, hindi totoo na parang gyera na ang Portland. Sabi pa nga niya, Portland is doing just fine. At kaya ng estado na kontrolin ang mga protesta nang hindi kailangan ng pwersang militar. Dagdag pa niya, matagal na niyang sinasabi kay Trump at kay Homeland Security Secretary Kristi Noem na kaya nila ang seguridad sa kanilang lugar. Ang mga pulis at lokal na opisyal din ay nagsabi na manageable at maliit lang ang mga kilos protesta at malayo sa imaheng ipinipinta ng White House. Marami nga rin talagang mambabatas at residente ang kumontra sa aksyon na ito ni Trump. Para sa kanila, parang pinapalaki lang niya ang issue para ipakita na mahigpit siya sa law and order. Ang totoo, karamihan na nagpoprotesta ay mapayapa at naglalabas lang ng saloobin tungkol sa immigration at deportations. Oo, may mga pagkakataon ng tensyon, pero hindi ito katulad ng sinasabi ng presidente na under siege. Dahil dito, marami ang naniniwala na ginagamit ni Trump ang sitwasyon para palakasin ang suporta ng kanyang base na matagal nang sensitibo sa mga usaping ganito. At bukod nga sa politika, may legal ring gulo na pwedeng kaharapin. Ayon sa ilang eksperto, posibleng labag sa Post Comitatus Act ang ginawa ni Trump dahil nililimitahan nito ang paggamit ng militar sa loob ng bansa. Karaniwan, ang governor ang nag-activate ng National Guard. Pero sa pagkakataong ito, diretsong kumilos ang White House kahit walang opisyal na request mula sa Oregon. Kaya may nagsasabing pwedeng maging constitutional clash ito sa pagitan ng federal at state government. Ang tanong ngayon, president ba ito para sa agresibong paggamit ng militar sa mga lungsod sa hinaharap